Sa simula ng pelikula, makikita natin ang pangunahing tauhan na nagngangalang David, isang ordinaryong estudyante sa isang ordinaryong paaralang Amerikano. Gusto niya ang isang babae na nagngangalang Millie. Sa kanilang pag-uusap, napansin ng lalaki ang iba't ibang mga larawan mula sa iba't ibang bansa sa locker ng kanyang paaralan. Pangarap niya talagang maglibot sa mundo. At kalaunan, binigyan siya ni David ng snow globe na may Eiffel Tower sa loob. Gusto ito ni Millie, ngunit ang sandaling ito ay nag-ambala ni Mark. Natinutokso si David sa pagiging isang dork at itinapon ang snow globe sa gitna ng isang nagyelo na lawa. Malamang, gusto din ni Mark si Millie. Determinado si David na bawiin ito. Ngunit kapag siya ay naglalakad sa yelo, ang yelo ay hindi makayanan ang kanyang timbang at masira. Nilamon ng nagyayelong tubig ang bata at naging dahilan ng pagkataranta nito hanggang sa bigla na lang itong nawala sa lawa, at lumitaw sa silid-aklatan. Sa takot, nagpa siya si David na huwag pansinin ang nangyari at umuwi kasama ang nailigtas na globe. Sa bahay, naghihintay sa kanya ang kanyang hindi nasisiyahang ama na nagngangalang William. Agad niyang sinisigawan si David dahil sa pagiging huli, sa kabila ng katotohanan na halos mamatay ang lalaki. Kaya, ang lalaki ay nagtatago lamang sa kanyang silid, nilock ang pinto. Ang galit na si William ay nagsimulang itulak ang pinto, at nang siya ay papasok na, si David ay nawala at napunta muli sa parehong library. Sa wakas, napagtanto ng lalaki na mayroon siyang mga superpower na hindi pa niya makontrol. Sinubukan ng lalaki na umalis sa silid-aklatan at agad na natagpuan ang kanyang sarili sa kanyang silid sa bahay. Kinukuha niya ang kanyang ipon at tumakas upang magsimula ng bagong buhay nang walang palagiang pambubuli ng kanyang ama at mga kaklase. Ngunit dumaan muna siya sa bahay ni Milea, na iniiwan ang snow globe sa swing para malaman niyang buhay at maayos ito. Sumunod, lumipat si David sa lungsod at umupa ng isang madilim na silid sa isang motel. Sa isang grupo ng mga tanong, sinimulan niyang subukan ang kanyang mga kapangyarihan, sinusubukang maunawaan kung paano gumagana ang lahat. Sa mga unang beses na bumangga siya sa isang puno, ngunit kalaunan ay napag-isipan niya ito. Sa pagbabalik sa kanyang bagong silid, tinitingnan ng lalaki ang mga larawan ng mga lugar na gusto niyang bisitahin, ngunit wala siyang ideya na maaari siyang mag-teleport doon sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa isang larawan. Ang una niyang pagbisita ay sa Empire State Building, kung saan may mainit na alaala si David sa kanyang buhay kasama ang kanyang ina. Kapag handa na siya, bumisita si David sa isang bangko upang makakuha ng ideya kung ano ang hitsura nito sa loob. Sa tingin ko bawat isa sa inyo ay magkakaroon din ng ideya na mag-teleport sa isang bangko upang maging mas mayaman. Tinanong ni David ang gwardya kung nasaan ang banyo at sa daan ay may napansing isang malaking safe na nag-iimbak ng maraming pera at bilang maaari nating hulaan sa gabi ang lalaki ay nag-teleport sa loob ng bangko upang nakawin ang lahat ng pera. 472 minuto, 47 segundo una siya ay nag-teleport sa banyo at mula doon sa vault mismo. Sa harap ng kanyang mga mata ay isang tumpok ng pera at napagtanto niyang kailangan niya ng isang mas malaking bag. Gumagawa siya ng ilang ganoong mga paglalakbay at kumukuha ng isang disenteng halaga ng pera. Ang lalaki ay tumalon sa kama na natatakpan ng pera at kagalakan. Sa sandaling ito, kumakatok ang may-ari ng hotel sa kanyang pinto para humingi ng pera sa loob ng 2 araw. Kinabukasan, natuklasan ng bangko ang pagnanakaw. Dumating ang lahat ng serbisyo pati na rin ang isang lalaking nakasuot ng kulay abong balabal na nagngangalang Roland. Ipinakita niya ang kanyang mga kredensyal sa NSA at mahinahong pumasok sa bangko. Siya ay may karanasan sa mga ganitong kaso at alam ang tungkol sa pagkakaroon ng mga lalaki tulad ni David. Sigurado siyang teleportation iyon dahil hindi man lang nabubuksan ang mga kandado. Makalipas ang 8 taon, nabubuhay na si David sa kanyang pinakamagandang buhay. Mayroon siyang isang marangyang penthouse sa New York na puno ng mga mamahaling bagay at napakahusay na kontrol sa kanyang mga kapangyarihan na ginagamit niya lamang ang mga ito upang makapunta sa kusina at sa sopa. Mayroon siyang isang buong silid na nag-iimbak ng malaking halaga ng pera mula sa ibang bansa. At ang kanyang mga pader ay puno ng mga larawan at landmark na nagbibigay daan sa kanya upang madaling mag-teleport sa anumang punto sa mundo. Isang gabi, lumitaw siya sa pinakasentro ng London sa Big Ben at pumasok sa isang pub kung saan hayagang nag-teleport siya sa isang magandang babae. Ang kawalang ingat na ito ay napansin ng isa pang lalaki na nagngangalang Griffin. Pero walang sinabi si David at umalis na lang kasama ang babae. Habang natutulog siya, nag-teleport siya sa baybayin para mag-surf sa madaling araw. Ngunit sa kasamaang palad ngayon ay walang mga alon sa mga bahaging ito. Kaya nag-teleport siya sa Fiji kung saan umabot ng 10 metro ang alon. At para sa tanghalian ay bumaba siya sa ulo ng Sphinx sa Egypt.
Sa oras na ito tayo ipinakita ang jungle kung saan nahuli ni Roland ang isa sa mga jumper gamit ang isang electromagnetic field na gawa sa mga live wire na pumipigil sa kanila sa muling pag-teleport. Tinatawag ng mga taong ito ang kanilang sarili na mga paladin at nanguhuli ng mga teleporter. Pinatay ni Roland ang lalaki nang walang pag-aalinlangan, pagkatapos ay nakatanggap ng tawag tungkol sa kanilang susunod na lead. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si David sa kanyang apartment at nahanap doon si Roland, na nagpapahiwatig na alam niya ang lahat. At nang hilingin ng lalaki na umalis si Roland, hinampes niya ito ng isang espesyal na baton na ikinagulat niya at pinipigilan si David na mag-teleport ng higit sa ilang talampakan sa loob ng apartment. Ngunit sinusubukan pa rin ng lalaki na pumunta sa malayo at tumingin sa mga larawan, ngunit hindi ito gumana. Pagkatapos nito, pinamamahalaan ni David na mag-teleport sa isang nakatagong silid sa kanyang dingding. Sinundan ni Roland ang cable at sinimulang sirain ang pader, ngunit kumuha si David ng isang bungkos ng pera at nag-teleport sa kanyang lumang bahay sa kanyang ama. Narinig ni William ang ingay at nagmamadaling salubungin ang kanyang anak, sinabing nababaliw na siya at maaaring dumating si David anumang oras. Tiniyak ni David kay William na hindi siya baliw bago mawala muli. Hindi sumuko. Tinitingnan ni Roland ang mga larawan at ipinadala ang kanyang mga tao doon. Dinadaan din niya ang mga bagay ni David at nakahanap ng lumang larawan ni Millie at naiintindihan niya kung paano magpapatuloy. Ngayon, kinaumagahan, naisipan ni David na bisitahin si William, ngunit hindi niya magawang kausapin siya. Sa halip, pumunta siya sa bahay ni Millie, at nagulat ang nanay ni Millie nang malaman niyang buhay si David at niyakap siya. Sinabi niya kay David na si Millie ay nagtatrabaho sa isang lokal na bar, at si David ay nagtungo roon upang pakiramdam na muli siyang duwag sa sandaling makita niya ang nakatatandang Millie. Sinubukan ni David na umalis. Ngunit napansin niya, at naabutan niya si Mark, na agad na nakilala siya at nagsimulang magtanong. Narinig siya ni Millie at sinabi sa kanya na nakita niya si David nang dumating ito at naghihintay sa kanyang sasabihin. Nagseselos ito kay Mark at sinubukan niyang salakayin si Millie, na pinilit na hampasin siya ni David para dito. Nagdudulot ito ng away na nagtatapos sa labas, na nagbibigay ng pagkakataon kay David na itulak si Mark sa bakod at i-teleport siya habang walang nakatingin. Lumitaw sila sa loob ng bank vault na ninakawan ni David, at binyantaan ni David si Mark ng mas masahol pa bago mawala, na iniwan si Mark sa vault bilang parusa. Pagkatapos nito, bumalik si David sa bar at sa wakas ay nakipag-usap kay Millie, na sumuko sa kanyang pangarap na maglakbay dahil kailangan niyang harapin ang katotohanan. Sinabi sa kanya ni David na nagtatrabaho siya sa pagbabangko at nag-aalok na dalhin siya sa Roma, na halatang tinatanggap ni Millie. Narinig ito ni Griffin, na kahit papaano ay nasa parehong bar. At nang maglaon, pumunta sila sa Roma, ngunit sa isang regular na eroplano, kaya hindi niya alam ang tungkol sa mga kakayahan ni David. Samantala, pumupunta si Roland sa istasyon ng pulisya na nagpapanggap na isang ahente ng CIA at sinaktan ang isang tiktik kapag hindi siya pinaniniwalaan. Pagkatapos ay tinanong niya si Mark, sinasabing naniniwala siya sa kanyang nakakabaliw na kwento tungkol sa teleportasyon. Masaya na nakahanap ng kakampi, sinabi ni Mark kay Roland ang tungkol kina David at Millie. Agad na tinawagan ni Roland ang kanyang mga tao upang ipadala sila sa Italia. Makalipas ang ilang oras, nasa isang napakarangyang hotel sina David at Millie. Naghihinala si Millie sa tunay na trabaho ni David, ngunit nanunumpa siyang hindi siya nagsisinungaling. Pagkalabas nila ng hotel para tamasahin ang kagandahan ng Rome habang nanunood si Griffin mula sa malayo. Maya-maya, sinubukan ni David at Millie na pumasok sa Coliseum, ngunit sarado na ito. Habang nagagambala si Millie, nag-teleport si David sa loob upang buksan ang isang pinto sa gilid at nagkunwaring natagpuan niya lamang ito. Ang mag-asawa ay gumagala at nasiyahan sa kasaysayan sa likod ng mga site na ito. Ginawa ni David ang parehong trick sa tuwing makakahanap sila ng nakalock na pinto. Mahuhuli ka. Muli, nag-teleport siya sa ibabang bahagi ng Coliseum at tumakbo sa Griffin. Sinubukan ni David na huwag pansinin siya, ngunit biglang nag-teleport si Griffin sa harap niya at ipinaliwanag na ang mga teleporter ay umiiral sa buong mundo. Pinagalitan ni Griffin si David dahil sa pagkaladkad nito sa isang hindi teleporter. Dahil dito, maaaring masaktan ang kanyang kasintahan. Ipinaliwanag ni Griffin na alam ng mga paladin ang tungkol sa lahat ng paggalaw, at sa sandaling iyon, lumabas sila mula sa isang madilim na pagbubukas. Agad na natigilan si David sa isang espesyal na electric baton at hindi makagalaw. Ngunit mas maraming karanasan si Griffin sa mga trick na ito ng mga lalaki. Na-encounter na niya ang mga ito dati. Nag-teleport siya sa loob ng ilang segundo at mabilis na pinatumba sila ng paisa-isa. Sa gayo'y nailigtas si David.
Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa organisasyon ng Paladin na nakakahuli at pumapatay sa mga lalaking tulad ni David. Biglang lumitaw ang isang empleyado ng Coliseum at sumisigaw para humingi ng tulong. Kaya, nag-teleport si Griffin at tumalon si David sa lamat na iniwan ni Griffin. At bilang resulta ng teleportation, gumagalaw siya sa kanyang landas at napupunta sa kanyang hideout. Ang galit na si Griffin ay nagpapaalala sa kanya na iniwan niya si Millie ng mag-isa. At si David ay agad na tumalon pabalik upang hilahin si Millie palabas ng gusali. Sa kasamaang palad, naghihintay ang mga pulis sa labas at inaresto sila. Pagkalipas ng 8 oras, sinubukan ng mga pulis na tanungin si David, bagaman hindi nila maaaresto ang mga ito hanggang sa dumating ang mahistrado ng US Embassy. Ang hukom na ito ay ang kanyang ina, si Mary, 7 segundo na tila may alam tungkol sa mga kakayahan ng kanyang anak. Pinalaya niya si David mula sa mga posas at sinabihan siyang tumakbo bago dumating ang mga bagong Paladin. Sinubukan ni David na sundan siya para humingi ng mga paliwanag, ngunit hamarang ang isang pulis. Kaya, ipinadala siya ni David sa Ehipto bilang parusa. Pagkatapos, bumalik si David sa istasyon at sinabi kay Millie na hinayaan sila ng mga pulis. Hindi naniniwala si Millie na maaaring maging ganoon kasimple, ngunit hiniling sa kanya ni David na pagkatiwalaan siya at dinala siya sa airport. Hindi maintindihan kung bakit sila tumatakbo kung ang lahat ay tila maayos. Humihingi ng paliwanag si Millie. Ipinakita sa kanya ni David ang lahat ng pera sa kanyang bag, ngunit hindi siya binigyan ng kahit isang sentimo, na nagsasabing hindi na sila maaaring magkasama. Pakiramdam na pinagtaksilan, lumipad si Millie pabalik sa kanyang bayan ng mag-isa. Samantala, tinawag siya ng team ni Roland at ibinalita na natalo sila, parang may nakakaalam na darating sila. At sinabi ni Roland na mayroon siyang plano. Pagkatapos ay binisita niya ang ama ni David, na nagkunwaring hindi niya nakita ang kanyang anak sa loob ng 8 taon. Napansin din ni Roland ang larawan at kababalaghan ng ina. Sinabi rin ni William na kahit na makita niya si David, hindi niya sasabihin sa pulis na hindi nagustuhan ni Roland. Kung may marinig man ako, sigurado akong bibigyan kita ng isang sisiga. Pagkalipas ng ilang sandali, lumitaw si David sa hideout ni Griffin at nalaman na sinusubaybayan ni Griffin si Paladins upang patayin sila. Lumalabas na ginagawa ito ng mga Paladin sa loob ng maraming siglo, at responsable sila sa mga bagay tulad ng Inquisition. Sinabi ni Griffin na kung hindi nila mahuli ang isang teleporter, sasalakayin nila ang kanyang mga mahal sa buhay, na nag-aalala kay David. Napagtanto niyang ligtas na si Millie ngayon dahil mahaba ang flight niya. Kaya, nag-teleport si David sa kanyang lumang bahay at laking gulat niya nang makitang patay na si William sa sahig. Ang kalungkutan ay hindi nagpapahintulot kay David na makapag-isip ng malinaw, at siya ay diretso sa ospital sa harap ng lahat. Na-ospital si William, ngunit walang magawa ang mga doktor para iligtas siya. Galit na galit. Nagpa siya si David na mag-teleport sa selda ni Mark at agad siyang sinimulan ng pananakot hanggang sa aminin niya na siya ang nagsabi kay Roland ng lahat tungkol sa kanilang bayan. Kasama na ang nararamdaman ni David para kay Millie. Napagtanto ni David na kailangan niyang mahuli si Roland bago makarating si Millie sa US. Nag-teleport siya sa hideout ni Griffin upang subukang nakawin ang kanyang impormasyon tungkol sa mga Paladins. Hindi siya pinayagan ni Griffin, ipinaliwanag na hindi tulad ng mga kampan. Si Roland ay masyadong mapanganib. Dahil dito, iniisip ni David na dapat silang magsama-sama upang talunin siya, ngunit tumanggi si Griffin, na nagsasabing mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Pagkatapos ay nag-teleport si Griffin sa Tokyo, at sinundan ni David ang kanyang landas, na patuloy na nag-abala sa kanya. Mas gusto ni Griffin na magnakaw ng kotse para masaya at isinama niya si David, na ipinapakita sa kanya kung paano siya makakagawa ng teleport ng kotse sa kalsada. Hindi kailanman tumalon si David sa isang bagay na napakalaki. At inamin ni Griffin na minsan ay nakilala niya ang isang lalaki na sinubukang mag-teleport sa isang buong gusali ngunit namatay sa proseso. Matapos hilingin ni David ang pangmilyong pagkakataon, sumang-ayon si Griffin na magsama-sama kung titigil na lang si David sa pang-aabala sa kanya. Pagkatapos nito, nag-teleport silang dalawa sa airport, pero huli na ang lahat. Lumapag na si Millie at umalis na. Pumunta si David sa bar para magtanong tungkol sa kanya, at sinabi sa kanya ng waitress na nagtanong din si Roland tungkol kay Millie. Pagkatapos ay nag-teleport si David sa apartment ni Millie at napanatag siya nang makitang okay siya. Ayaw siyang makita ni Millie, ngunit narinig ni David na papalapit ang mga Paladin, kaya sinimulan niyang ipagtapat ang lahat. Nag-teleport upang kunin ang snow globe mula sa istante upang patunayan ito sa kanya. Natakot ito kay Millie at sinubukan niyang tumakas. Kaya,
Walang choice si David kundi kunin siya at dalhin sa hideout ni Griffin. Pinagalitan nito si Griffin dahil alam niyang may makina ang mga Paladin na nagbibigay daan sa kanila na magbukas ng mga wormhole na iniwan ng mga teleporter. Tulad ng paglipat ni David sa pagsunod kay Griffin. Sa oras na ito, dumating si Roland at ang kanyang mga tao sa apartment ni Milea at ginawa kung ano ang kinatatakutan ni Griffin. Habang hinihintay nilang bumukas ang wormhole, nagtago ang mga lalaki, at natuklasan ni David na kasama sa pananaliksik ni Griffin ang sarili niyang ina dahil Paladin din si Mary. Sa sandaling ito, dumating si Roland at hinuli si David. Nang papatayin na niya siya, nakialam si Griffin sa isang flamethrower at nagsimulang labanan si Roland. Upang kontrahin ang paggamit ni Roland ng teknolohiya, nag-teleport si Griffin sa lungsod upang kumuha ng boss para ihulog ito sa kanya. Sa kasamaang palad, maayos si Roland, kaya ginamit muli ni Griffin ang flamethrower para itulak siya pabalik sa wormhole. Pagkatapos, sinundan niya ito para ipagpatuloy ang laban sa apartment ni Milea. Samantala, pinuto ni Millie ang mga wire upang iligtas si David at ipinangako sa kanya na iiwan niya itong mag-isa pagkatapos niyang iuwi siya. Sumang-ayon si David, ngunit inamin din niya na siya ang kanyang minamahal noong bata pa siya. Ang sandaling ito ay nag-ambala ni Griffin, na bumalik kasama ang makina ng Paladin, sa pag-aakalang hindi na sila masusubaybayan. Gayunpaman, ginagamit ni Roland ang wormhole mula sa pagtalon ni Griffin upang ilunsad ang isang kawit na humawak kay Millie at naghahatid sa kanya sa apartment. Nais ni David na iligtas si Millie, ngunit si Griffin ay nagsimulang maghanda ng isang bomba para pasabugin ang apartment at patayin ang lahat ng mga Paladin minsan at para sa lahat, walang pakialam na si Millie ay mamamatay din sa proseso. Dahil sa ayaw niyang mawala si Millie, kinuha ni David ang bomba at itinapon ito sa Coliseum. Agad siyang sinundan ni Griffin at nagsimulang mag-away ang dalawa dahil sa detonator, nag-teleport sa buong mundo. Sa kalaunan, narating nila ang tuktok ng Empire State Building at itinapon ni David ang detonator at kailangan nilang tumalon para dito. Nagsisimula muli ang isang bagong serye ng mga pagtalon at nag-teleport si Griffin ng isang truck upang itumba si David. Nag-teleport sila sa isang larangan ng digmaan sa Iran 2026. Hindi pinapansin ang digmaan sa kanilang paligid, nakuha ni Griffin ang detonator, ngunit sa sandaling ito, si David ay tumalon sa kanya at idiniin siya laban sa isang pylon upang matrap si Griffin saglit. Pagkatapos nito, nag-teleport si David sa apartment ni Milea at nakita siyang nakatali sa dingding. Sa sandaling sinubukan niyang iligtas siya, inatake siya ni Roland gamit ang isang baton. Pagkatapos ay naghanda si Roland na patayin siya, ngunit humingi ng paumanhin si Millie sa hindi pagkakaunawaan sa lahat, at binibigyan nito si David ng suporta na kailangan niya. Biglang nawala ang buong silid sa gusali at nag-teleport sa gitna ng isang ilog. Umiikot ang ulo ni David sa ilalim ng tubig, kaya lumangoy si Millie sa kanya para makapag-teleport ulit siya sa lumang library. Matapos gisingin ni Millie si David, napansin niyang nandito pa rin si Roland. Ini-teleport niya si Millie sa ligtas na lugar bago tumalon sa Roland, na nag-teleport sa kanya sa isang nakahiwalay na kuweba sa gitna ng Grand Canyon. Bago umalis, sinabi ni David na siya ay isang mabuting tao dahil maaari niyang iwan si Roland kasama ang mga peteng. Si Roland ay nananatiling mag-isa sa gilid ng isang malaking bangin. Pagkalipas ng maraming araw, sinundan ni David ang mga pahiwatig tungkol sa kanyang ina sa isang bahay sa isang lugar na may niebe. Nang kumatok siya sa bahay, nakita niya si Isabella mula sa twilight sa pintuan. Napagtanto niya na may bagong buhay si Mary dito kasama ang isang anak na babae, at inamin ni Mary na iniwan niya siya dahil alam niya ang tungkol sa kanyang mga kapangyarihan. Tumanggi si Mary na iwanan ang kanyang trabaho sa Paladin at niyakap siya. Ipinaliwanag na mahal niya si David. Umalis si David nang tanggapin niya na ang kanyang ina ang kalaban at nakipagkita kay Millie na umalis kasama niya upang mas mainit.